Lumaking walang ama si Angel. Every time na tinatanong niya ang kanyang mami kung nasaan ang daddy niya, palagi nitong sagot, nasa malayong lugar ito at nagtatrabaho. Hanggang sa napagod na ang dalaga sa kakatanong. Paulit-ulit lang naman kasi ang sagot nito sa kanya. Dahil doon, naging malayo ang loob ni Angel sa mga lalaki. Nasa isip kasi niyang hindi siya pwedeng matulad sa kanyang mami. Hindi niya pagdadaanan ang pinagdadaanan nito. Hanggang isang araw, dumating sa kanilang lugar ang anak ng kanilang mayor at wala pang isang linggo, buhat nang dumating ito ay naghayag na ito ng nararamdaman sa kanya na kaagad niyang tinanggihan. I like you, Angel. Tura nito sa kanya na tinawanan lamang ng dalaga. I'm sorry, Mr. Salazar, pero hindi kita gusto at kahit kailan hindi kita magugustuhan. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Tugon ng dalaga sa binata. Ang akala ng dalaga, titigilan na siya ni Lance pero hindi pala. Dahil isang gabi, kinidnap siya nito. Dinala siya sa rest house ng mga Salazar at doon ay sapilitang kinuha nito ang kanyang virginity na ilang taon niyang iniingat-ingatan. Wala nang dahilan para ayawan mo ko, Angel. Dahil sa akin ka na ngayon at pag-aari na kita. Mariing sabi ni Lance. Hindi mo ko pag-aari, Lance Salazar. Maaaring nakuha mo ang katawan ko pero hindi ang puso ko. Wala akong pakailam sa opinyon mo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo ko at mamahalin. Huwag mo kong gagalitin, Angel. Masama ako magalit. Kapag sinabi kong pakakasalan at mamahalin mo ko, yun ang gagawin mo dahil yun ang utos ko. Papayag kayang magpakasal si Angel sa isang lalaking sa tingin niya ay mapanganib? Lumaking walang amang nakikilala ang dalaga. Hindi niya alam kung anong itsura ng kanyang daddy. Ni isang picture nito'y walang nakalagay sa kanilang mga photo album. Napapagod na ang dalagang magtanong sa kanyang mami. Iisa lang naman kasi ang palaging sagot nito. Nasa malayo't nagtatrabaho. Tanging ang Uncle Rexon lamang niya ang itinuturing niyang daddy. 23 taong gulang na siya ngayon at nagtatrabaho bilang teacher sa isang private school sa kanilang lugar. Hindi man niya nakilala ang kanyang daddy, ay kontento na ang dalaga dahil mayroon siyang Uncle Rexon at Tita Janice na mahal siya. Isang hapon, kakauwi lang ng dalaga galing trabaho nang mapadaan siya sa bahay ng mga Salazar. Maraming tao doon, may mga kababaihan na halos magtulakan na. Tinuloy ng dalaga ang paglalakad hanggang sa makasalubong niya ang kaibigan na si Hazel na tumatakbo. Oh Hazel, bakit ka tumatakbo? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ng dalaga na kinahinto naman ni Hazel. Diyan sa bahay nila Mayor. Bakit ano bang mayroon sa bahay nila Mayor at maraming tao? At yung mga kadalagahan dito sa atin, halos nandoon na lahat at nagkakagulo. Kasi dumating na yung nag-iisang anak ni Mayor Antonio na si Lance Salazar. May narinig kaming balita na dito na ito mamamalagi dahil siya ang papalit na mayor sa kanyang ama. Ganun ba? Bakit hindi ka masaya? Alam mo ba, napakagwapo nitong si Lance at ang sabi, binata pa daw ito. Kinikilig na ani Hazel. Wala akong pakialam kung binata pa siya. Hindi naman ako interesado sa kanya. Ikaw talaga, Angel, ang init-init ng dugo mo sa mga lalaki. Siya, pupunta na ako doon. Excited na ako makita si Lance. Hindi na kita yayayain na sumama sa akin. Alam ko namang hindi ka sasama eh. Mabuti alam mo. Sige na, pumunta ka na doon. Ang mga Salazar, ang pinakamayaman sa kanilang lugar at makapangyarihang tao. Hawak ni Mayor Antonio Salazar ang buong bayan ng San Rafael. Matagal na itong mayor. Wala kasing may gustong kumalaban dito. Halos lahat ng mga tao sa kanilang lugar ay takot sa mga Salazar. Samantala sa bahay naman ng mga Salazar ay hindi magkanda o gaga ang mga katulong upang pagsilbihan ng anak ni Mayor Antonio na si Lance. Bata pa lamang ito, alam na nila kung anong ugali. Madali itong magalit at mainis, kaya kailangan nilang maging alerto at sundin kung ano man ang ipinag-uutos. Mabuti naman Lance at napag-isip-isip mo ang mga sinabi ko sa'yo. Ani Mayor Antonio. Yes, Papa. Tama ka. Mas mabuting dumito na ako at samahan ka. Tutal, sawa na rin naman ako sa buhay ko sa Amerika. So, ibig ba nitong sabihin, handa ka nang pumalit sa akin bilang mayor dito sa ating lugar? Yes, Papa. Handang-handa na ako. Good job, son.
Sabado ng hapon, nang magkayayaan sila ni Hazel na maligo sa dagat. Dahil matagal itong kumilos, kaya nauna na si Angel na pumunta ng tabing dagat. Pagdating roon, ay kaagad niyang sinabit sa puno ng nyog ang dalang backpack at lumusong sa tubig. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi siya nag-iisa doon. Sa di kalayuan kasi, may mga matang nakatunghay sa kanya. Sino siya? Tanong ng binata sa driver ng kanyang papa na si Mang Andres. Siya po si Ma'am Angel Aldana. Teacher po siya sa private school dito sa atin. Sagot ng matanda. Angel Aldana? Dalaga pa ba siya? Interesadong tanong ng binata. Opo sir, pero mailap po sa mga lalaki si Ma'am Angel kaya... Sige na Mang Andres, iwan mo na ako dito. Tatawagan na lamang kita kapag uuwi na ako. Putol niya sa sasabihin ng driver. Nang makaalis si Mang Andres, ay kaagad siyang lumusong sa tubig. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ni Angel. Nagulat pa nga ang dalaga nang siya ay makita. Hi, bati ni Lance sa dalaga. Sino ka? Relax ka lang, hindi naman ako nangangain ng tao. Anyway, I'm Lance at ikaw naman si Angel, right? Lance? Lance Salazar? Yes my dear, ako nga si Lance Salazar. So bakit nag-iisang magandang binibini dito sa tubig dagat? Hindi ako nag-iisa, may kasama ako. Oh really? Ganito na lang, habang wala pa ang kasama mo, sasamahan na muna kita dito. Ayoko nang may kasamang lalaki, pwede ka nang umalis Mr. Salazar. Pero hindi ito natinag, bagkus tinitigan siya nito na kinailang naman ni Angel. Bakit ganyan kang makatingin sa akin? Napakaganda mo pala Angel sa malapitan. Ang mga labi mo kay sarap. Kung hindi ka aalis, ako na lang ang aalis. Putol ng dalaga sa sasabihin sana ni Lance. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papuntang Pangpang. Pero sa gulat niya, hinila nito ang isang kamay niya. Dahilan upang mapayakap siya sa binata. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Singhal sa kanya ng dalaga. Wala pang babae ang tumatalikod sa akin, Miss Angel Aldana. Kaya dito ka lang at sasamahan mo kong maligo. Wala akong pakialam. Pwede ba bitiwan mo ko? Matapang na sabi ng dalaga. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka pumapayag na samahan ako dito. Huwag mo akong itulad sa mga babaeng nakilala mo dahil hindi lahat ng babae mapapasunod mo. Ubod ng lakas niyang itinulak si Lance at naglakad papuntang Pangpang. Naiinis si Angel kay Lance Salazar. Kabago-bago pa lamang nito sa kanilang lugar. Naghahari-harian na ito. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya si Hazel. Oh, Angel, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong sa kanya ng kaibigan na kinabuntong hininga ng dalaga. Uuwi na ako. Nawalan na ako ng ganang maligo. May isang lalaki kasing bastos sa tabing dagat. Ha? Sino? Sino pa? Di yung anak ni Mayor Antonio na si Lance Salazar. Talaga? Anong ginawa niya sa'yo? Di ba ang gwapo-gwapo niya? Hindi siya gwapo. Mukha siyang aswang na gutom na mangain ng tao. Kung gusto mong magpakain sa kanya, sige, puntahan mo siya sa tabing dagat. Samantala, napapailing na lamang si Lance sa naging reaksyon ni Angel. Sa kauna-unahang pagkakataon, may babaeng tumangging makasama siya at mukhang hindi pumasa ang kanyang kagwapuhan sa dalaga. Magiging akin ka din, Angel Aldana. Bulong ng binata sa kanyang sarili habang nakangiti at inaalala ang magandang mukha nito. Kinabukasan, nagulat pa ang dalaga nang mapagbuksan ng gate si Lance na may dalang mga bulaklak. I'm sorry about what happened. Ani ng binata. Nakasimangot lamang na tinignan ng dalaga si Lance. Ayaw niyang magsalita, wala naman siyang sasabihin dito. I'm sorry kung sa tingin mo naging bastos ako sa'yo. Hindi mo naman ako masisisi, Angel. Sanay akong pinagkakaguluhan ng mga kababaihan at lahat sila gusto ko makasama. Correction, Mr. Salazar. Hindi lahat ng mga babae gusto kang makasama. Isa na ako sa ayaw kang makasama. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. I like you, Angel. Tura nito na kinatingin niya. Kung titingnan ay seryoso ang mukha ni Lance nang sabihin ng katagang yun. Pero wala siyang pakailam dahil hindi niya ito gusto. Pasensya ka na, Mr. Lance Salazar. Hindi kita gusto. At kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Ngayon kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Gusto ko nang magpahinga. At bakit hindi mo ko gusto ha, Angel? Hindi ko na kailangan pang sagutin ang tanong mong yan. Basta hindi kita gusto.
Tapos ang usapan. Ani ng dalaga tsaka tinalikuran si Lance. Samantala pagkapasok ni Lance ng kanyang kwarto, pinagbabato niya ang mga gamit na mahahawakan. Sa sobrang galit na nararamdaman niya para kay Angel. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may babaeng tumanggi sa kanya at iyon ang hindi niya mapapalampas. Siya ang tipo ng lalaki na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Wala pa siyang nagugustuhan na hindi niya nakukuha. Humanda ka sa akin, Angel Aldana. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong ito sa akin. Mali ka ng taong binangga. Ani ng binata sa sarili. Matuling lumipas ang isang linggo. Nagpapasalamat ang dalaga dahil hindi na ulit siya kinulit ni Lance Salazar. Naisip niyang marunong din pala itong tumanggap ng pagkatalo. Habang nag-aabang ng taxi, may isang van ang huminto sa kanyang harapan. May dalawang lalaking bumaba dito na lumapit sa kanya at sapilitan siyang isinakay sa van. Nanlaban ng dalaga, ngunit sadyang malakas ang mga ito upang makawala siya. Naramdaman na lamang ng dalaga na biglang dumilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Nang magising si Angel, nasa isang kwarto na siya. Nakatali ang kanyang mga kamay nang biglang bumukas ang pintuan at si Lance Salazar ang iniluwanon. Ikaw? Ako nga, Angel. Mabuti at gising ka na. Walang ya ka, demonyo! Oo, walang ya talaga ako, Angel. Dahil ako ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin mo sa akin? Hahawakan sana siya nito sa kanyang muka pero mabilis siyang umiwas na kinainis ni Lance. Naupo ito sa tapat ng dalaga, dahilan upang malanghap niya ang mabangong hininga na tumatama sa kanyang muka. Wala ka nang magagawa pa, Angel, dahil simula ngayong araw, pag-aari na kita. Lahat ng sasabihin at ipag-uutos ko ay gagawin mo. Hindi mo ko pag-aari, kaya pwede ba pakawalan mo ko dito? Gusto ko nang umuwi. Sigaw ng dalaga. Hindi ka alis dito, Angel, dahil simula ngayon, ito na ang magiging bahay mo. Ano? Narinig mo ang sinabi ko, di ba? Dito ka natitira kasama mo ko. Hindi ako papayag. Hindi. Pumayag ka man o sa hindi, wala ka na magagawa pa, kundi ang pumayag sa gusto ko. Naalimpungatan ng dalaga nang maramdamang may humahalik sa kanyang leeg. Mabilis niyang idinilat ang mga mata. Nakita niya si Lance na abala sa paghalik sa kanya. Ubod ng lakas niya itong itinulak, dahilan upang malaglag ang binata sa kama. Pwede ba, Angel? Tigilan mo nga ang kaartehan mo. Lance, please, kung ano man ang binabalak mo sa akin, wag mo nang ituloy. Nakikiusap ako sa iyo, parang awa mo na. Umiiyak, napakiusap ni Angel. I'm sorry, Angel. Yun lamang at mabilis nitong inangkin ang kanyang mga labi. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya, sadyang malakas ito sa kanya. Mapangahas at mapagparusa ang mga halik na ginagawad nito sa kanya. Kahit anong pakiusap ng dalaga, nagmistula itong bingi. Naramdaman na lamang ng dalaga na nahubad na pala ang suot niyang uniform. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang umiyak ng umiyak na lamang habang paulit-ulit na inaangkin siya ni Lance Salazar. Nagising ang dalaga na masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang parting gitna niya. Wala na sa kanyang tabi si Lance. Hindi niya namalayan nang lumabas ito ng kwarto. Dala ng matinding pagod, nakatulog siya. Diring-diri siya sa kanyang katawan nang maalala ang sinapit niya sa kamay ni Lance Salazar. Mabuti at gising ka na, my Angel. Napapitlag pa si Angel nang marinig ang boses ni Lance. Walang yaka, demonyo! Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero wala ka nang magagawa dahil sa akin ka na ngayon at pag-aari na kita. Hindi mo ko pag-aari, Lance Salazar. Wala akong pakailam sa opinyon mo, Angel. Dahil sa ating dalawa, ako ang masusunod. Lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Patayin mo na lang ako, Lance, dahil hindi kita susundin. Susundin mo ko. Kung ayaw mo magalit ako sa'yo, pakakasalan mo ko at mamahalin. Iyon ang utos ko at yun ang gagawin mo, Angel. Kahit patayin mo pa ako, hindi ko yun gagawin. Kahit manigas ka pa dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Sayang ang ganda mo kung lupa lang ang makikinabang sa'yo. Ako muna bago ang mga uod. Nakangising sabi ng binata. Nagpupuyos naman sa matinding galit na nararamdaman ng dalaga para sa binata. Pinapangako niya sa kanyang sarili na oras na makatakas siya, ipapakulong niya ito. Pagsapit ng tanghali,
Muli niyang pinuntahan si Angel. Gaya kanina, nakaupo pa rin ito sa kama at masama ang tingin sa kanya. Dinalhan niya ito ng tanghalian. Kagabi pa kasi ito hindi kumakain. Lumabas siya kanina upang bilhan ng mga damit at panloob ang dalaga. Hinagis niya sa kama ang 3 paper bag. Alam ko na nagugutom ka na. Kaya nilutuan kita ng masarap na ulam. Yang mga paper bag, mga damit mo ang laman yan. Nasa tingin ko kasya lahat sa'yo. Habang binibili ko kasi yan, nai-imagine kita. Bastos! Manyak ka talaga! Whatever. Alam ko namang nagustuhan mo din ang ginagawa natin kagabi. Ang kapal ng pagbumukha mo, Lance Salazar. Bastos ka! Okay lang, gwapo naman ako. At bagay tayong dalawa. Gwapo at maganda. Bali walang sagot ni Lance. Akala ko ba kakain ako? Tignan mo nga, nakatali ang mga kamay ko. Paano ko makakakain? Oo nga pala, sige. Susubuan na lang kita. Hindi na, ayoko. Kalagan mo na lang ako, please. Hindi pwede. Alam ko na tatakas ka. Promise, hindi ako tatakas. Are you sure? Tila nagdududang tanong sa kanya ni Lance. Oo nga, ang kulit mo naman. Okay, fine. Kakalagan kita pero sa oras na magtangka kang tumakas, humanda ka. Hindi mo alam kung paano kung magalit. Tumango na lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon sa binata. Kinalagan siya nito ng tali. Nang magtama ang kanilang mga mata, halos hindi ito kumurap. Naiilang si Angel sa paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Pakiramdam niya, may kasama itong pagnanasa. Napakaganda mo talaga. Turan ni Lance, ngunit hindi kumibo ang dalaga. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo sa tuwing malapit ka sa akin? Parang nawawala ako sa sarili kong katinuan. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sinagot ng binata ang tanong niya. Bagkus, bigla siya nitong pinangko at sinakop ang kanyang mga labi. Gusto niya itong pigilan pero masyadong malakas ang binata kumpara sa kanya. Lance, teka, anong ginagawa mo? Pagbigyan mo na lang ako, Angel. Pabulong na sagot ng binata. Sa pangalawang pagkakataon, walang nagawa ang dalaga, kundi ang umiyak na lamang habang inaangkin siya ni Lance. Nang matapos ang ginawa nitong pag-angkin sa kanya, nakatulog ito sa kanyang tabi. Nang masiguro ni Angel na mahimbing na ang tulog ng binata, ay maingat siyang bumaba ng kama. Hinanap niya ang mga damit. Nang matapos makapagbihis, maingat ang bawat kilos. Kailangan niya makatakas sa binata bago pa ito magising. Nang makalabas ng pintuan, tsaka lamang kumaripas ng takbo ang dalaga hanggang sa makarating siya ng highway. Nakita niyang may paparating na van kaya pinara niya ito at nakiusap sa driver. Manong, pwede po bang makisabay sa inyo please? Parang awa niyo na po. May humahabol kasi sa akin na masamang tao. O sige miss, pumasok ka na sa loob. Maraming salamat po Manong. Pinuksan ni Angel ang pintuan ng van at kaagad na naupo sa upuan. Hindi niya napansin ang isang lalaking nakaupo doon kung hindi pa ito tumikhim. Ano itong modus? Ani ng lalaki sa buong boses. Pasensya na kung nakisakay ako sa inyo. May humahabol kasi sa akin. Humahabol sa'yo? Tila hindi naniniwala ang lalaki sa sinasabi ng dalaga. Oo, may humahabol sa akin kaya kailangan ko makalayo sa lugar na to. Don't tell me na isa kang kriminal. No, hindi ako masamang tao. Hinahabol ako ng taong dumukot sa akin. Please, wag mong ipahinto ang sasakyan. Hindi niya ako pwedeng maabutan. Kitang-kita ni Alexis ang takot sa mga mata ng babae. Nakaramdam siya ng awa rito. Don't worry miss. Tutulungan kitang makatakas sa taong dumukot sa'yo. Salamat po. I'm Alexis and you are? Angel Aldana. Pagpapakilala ng dalaga sa lalaking nagpakilalang Alexis. Kung hinahabol ka ng dumukot sa'yo, mas mainam na wag ka na munang umuwi sa inyo. Tsak, doon ka niya unang pupuntahan. Tama ka Alexis, pero wala akong ibang lugar na mapupuntahan eh. Alam ko kaya sumama ka na muna sa akin sa bahay. Ligtas ka sa amin. Huwag kang mag-alala. Mabuting tao ako at mapagkakatiwalaan mo ko. Nang magising si Lance, wala na sa kanyang tabi ang dalaga. Mabilis na bumangon ang binata at hinanap sa buong kabahayan ng dalaga. Pero wala ito doon. Napamura na lamang siyang napaupo sa sofa. Ang tanga mo Lance. Nagpadala ka sa kabaitang pinakita niya sa'yo. Kaya ang ending, natakasan ka niya. Hindi mo ko matatakasan. Akin ka lang. Walang ibang pwedeng magmay-ari sa'yo maliban sa akin. Bulong ni Lance sa sarili. Tumayo si Lance.
Hinanap ang susi ng sasakyan. Hahanapin niya si Angel, baka hindi pa ito tuluyang nakakalayo. Pero bigo siyang makita ang dalaga. Malakas niyang naihampas ang isang kamay sa manibela ng kotse. Kahit saan ka magpunta, hahanapin kita. Hindi ako papayag na matakasan mo ko. Sa akin ka lang at pag-aari na kita. Sigaw ni Lance sa loob ng sasakyan. Nakita ni Angel na huminto ang sasakyan sa isang malaking bahay. Tinignan niya si Alexis na ngayon ay abala na sa pagbaba ng sasakyan. Nasaan tayo? Nandito tayo sa Hacienda Mondragon. Tugon ni Alexis. Hacienda Mondragon? Pag-aari ng mami ko ang Hacienda Mondragon. Tara, baba na tayo para makilala mo ang mga magulang ko. Sumunod ang dalaga sa pagbaba ni Alexis. Napawaw siya nang makita ang loob ng mansyon, kay ganda at aliwalas. Hi Dad, Mom. Narinig niyang bati ng lalaki sa mga magulang nito. May kasama ka pala, Alexis. Sino naman siya? Tanong ng daddy ni Alexis sabay turo sa kanya. This is Angel, kaibigan. Pagpapakilala sa kanya ni Alexis. Hello po sir, ma'am. Bati ng dalaga sa mag-asawa. Nakangiting tumango sa kanya ang mag-asawa. Kahit papaano, nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil mababait ang mga ito. Yun nga lang may kakaiba siyang nararamdaman sa papa ni Alexis. Yung pakiramdam na para bang matagal niya na itong kilala kahit hindi naman. Samantala, sa halip na umuwi ng bahay, nagpa siya si Lance na pumunta sa bahay ni na Angel. Malakas ang kutob niyang umuwi ang dalaga. Ngunit nagtaka siya nang makausap ang mami nito. 2 araw nang hindi umuwi ng bahay si Angel. Habang nasa sasakyan, hindi mapakali ang binata. Nag-aalala siya para kay Angel. Kung hindi pa umuwi ng bahay, saan ito pwedeng magpunta? Nasaan ka na ba, Angel? Kailangan kitang mahanap bago matapos ang araw na to. Umuwi lang ng bahay si Lance para magbihis. Pagkatapos ay umalis din. Balak niyang magbantay sa labas ng bahay ni na Angel. Alam niyang uuwi ang dalaga. Hindi nito matitiis ang mami nito. Matyagangang nagbantay sa labas ng bahay ng mga Aldana si Lance. Pasado 11:00 na ng gabi nang magpasya siyang umuwi. Bubuksan na sana niyang makina ng sasakyan nang may tricycle na huminto sa tapat ng bahay ni na Angel. Hinintay niyang bumaba ng tricycle ang sakay. Malakas ang kutob ng binata na si Angel ito't hindi nga siya nagkamali. Mabilis na lumabas ng kotse ang binata. Kailangan niyang makausap ang dalaga. Pipindutin na sana ni Angel ang doorbell nang may mga kamay na tumakip sa kanyang bibig at binuhat siya na parang isang sakong bigas. Pabalibag na pinasok ng sasakyan ni Lance ang dalaga. Ikaw? Yes, my dear Angel, ako nga. Sa tingin mo talaga matatakasan mo ko? Ano pa bang kailangan mo sa akin, Lance? Nakuha mo na ang katawan ko, ano pa ba? Galit na sigaw ni Angel. Yun na nga, Angel. Nakuha ko na ang katawan mo, kaya dahil dyan, mas lalo kong nabaliw sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako papayag na may iba pang makikinabang sa'yo. Sa akin ka lang, Angel, akin ka lang. Baliw ka na. Oo, baliw na ako sa'yo at kasalanan mo to. Nagulat na lamang si Angel nang walang pakundangan na sinunggaban ni Lance ang kanyang labi. Ano ba, Lance? Tama na. Parang awa mo na, ayoko na. I need you, Angel. Kahit anong pakiusap niya kay Lance, hindi siya nito pinakinggan. Walang awa siya nitong inangkin sa sasakyan. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin, kung bakit ako nagkakaganito sa'yo. Basta isa lang ang tanging malinaw sa akin. Hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko. Walang sino man ang pwedeng humawak sa'yo, maliban sa akin. Sa akin ka lang, Angel Aldana. Mga katagang paulit-ulit niyang naririnig kay Lance. Tama na, Lance, pakawalan mo na ako. Pangako hindi ako magdedemanda basta pakawalan mo lang ako. Sorry, pero hindi ko yun pwedeng gawin. Ilang oras ka nga lang mawala sa paningin ko. Para na akong mababaliw. Tapos hihilingin mo sa akin ngayon na pakawalan kita. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Sabihin mo para matapos na to. Gusto ko nang bumalik sa normal kong buhay. Yung buhay na malaya ko. Yung buhay na walang Lance na nakapaligid sa akin. Gusto kitang makasama, Angel. Mula pagising ko hanggang sa pagtulog ko. Gusto kitang makatabi sa pagtulog. At higit sa lahat, gusto kitang makasama araw-araw. Hindi mo ko pag-aari. At mas lalong wala akong obligasyon sa'yo. Nagkamali ka. Dahil mayroon na ngayon. Ilang ulit na kitang naaangkin at sapat na dahilan yun para pakasalan mo ko. Bukas na bukas din magpapakasal tayong dalawa. Kahit paulit-ulit mo kong angkinin, hindi ako magpapakasal sa'yo.
Talaga lang Sige Angel, magmatigas ka. Tingnan natin kung may magagawa yung pagmamatigas mo sa akin. Inis na isinuot ng binata ang pantalon bago tinapunan ng masamang tingin ng dalaga na abala sa pagtakip ng hubad nitong katawan. Lumipat sa driver seat ang binata at inumpisahang buhayin ang makina ng sasakyan. Teka, saan mo ko dadalhin? Dadalhin kita sa malayong lugar, yung hindi mo ko matatakasan at hindi kita ibabalik sa mami mo hanggat hindi mo ko pinapakasalan. Ano? No, hindi ako papayag na ilayo mo ko sa mami ko. Hindi. Pwede ba, Angel? Tumahimik ka na. Kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa pa. Kaya kung ako sa'yo, sanayin mo na ang sarili mong kasama mo ko. Walang yakalan, Salazar. Baliw ka na. Makalipas ang halos 5 oras na biyahe, sa wakas ay huminto din ang sasakyan ni Lance. Nang silipin niya sa bintana kung nasaan sila, halos manlaki ang kanyang mga mata. Hoy Lance Salazar, anong ginagawa natin dito sa bundok? Dito tayo titira sa bundok na to. Aakyat tayo sa itaas. May bahay ako at yun ang magiging bahay natin habang nandito tayo. Nababaliw ka na talaga. Anong plano mo sa akin? Iburo dito? Mas mainam nang dito tayo mag-stay. Dahil dito, hindi mo ko matatakasan. Aalis lamang tayo kapag pumayag kang magpakasal sa akin. Maliwanag? Hindi ako dito titira kasama ang katulad mong baliw. Kung gusto mong tumira dito, pues mag-isa ka. Mabilis ang kilos na binuksan niya ang pintuan ng sasakyan. Walang lingon likod na kumaripas ng takbo ang dalaga. Wala siyang pakailam kahit mapaus pa silan sa kakatawag sa kanya. Basta ang gusto niya, makalayo sa lalaki. Angel, bumalik ka dito! Pero kahit anong pagtawag niya, hindi siya pinapakinggan ng dalaga. Humanda ka talaga sa akin. Oras na maabutan kita, makakatikim ka ng parusa. Gigil na tura ni Lance sa dalagang walang tigil sa pagtakbo. Kahit pagod na pagod si Angel sa kakatakbo, wala pa rin siyang balak na huminto. Ayaw niyang maabutan siya ni Lance. Nang makatawid sa ilog, may nakita siyang kubo na medyo tago. Lumapit siya sa kubo. Tahimik ang buong kapaligiran. Lakas loob siyang nagtaupo pero wala namang sumasagot sa kanya. Nangahas na ang dalagang pumasok sa loob ng kubo. At tama nga ang hula niya. Walang tao. Naupo siya sa upuang kahoy na nandoon tsaka napabuntong hininga. Pakiramdam ng dalaga. Kahit papaano nakahinga siya ng baluwag dahil natakasan niya ang baliw na lalaki. Sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Angel na nakatulog na pala siya sa upuan. Patuloy pa rin ang paghabol ni Lance kay Angel. Pero bigla itong nawala sa kanyang paningin na labis niyang kinainis. Nasaan ka na, Angel? Humanda ka talaga sa akin. Sa oras na makita kita, parurusahan kita hanggang sa hindi ka na makalakad. Bulong ng binata habang patuloy pa rin sa paghahanap sa dalaga. Nang tingnan ni Lance ang suot na relo, mag-aalas 8 na ng gabi. Delikado roon kapag sobrang gabi na. May mga kalalakihan na nagroronda. At sa oras na makakita ang mga ito ng babae, pagsasamantalahan muna nila bago patayin at yun ang hindi niya mapapayagang mangyari kay Angel. Naalimpungatan si Angel nang maramdamang may mga kamay na humahaplos sa kanyang leeg. Kaagad siyang nagmulat ng mga mata sa pag-aakalang si Lance ito. Akala niya nasundan siya nito pero ibang mukha ng lalaki ang kanyang nakita. Bigla ang pagbangon ng kaba sa kanyang dibdib nang masilayan ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Mabuti naman Miss Beautiful at gising ka na. Alam mo ba na sa tinagal-tagal kong pumupunta dito sa kubong to, ngayon lamang ako naka-jackpot ng ganito? Alam mo ba kung bakit? Dahil may magandang babae akong nadatnan at ikaw yun. Nakangising sabi ng lalaki kay Angel. Pasensya na, hindi ko po sinasadyang pumasok dito. Sige po, aalis na po ako. Natatarantang tumayo ang dalaga. Hahakbang na sana siya nang muling magsalita ang lalaki na kanyang ikinatigil. Sa tingin mo ba, palalabasin pa kita dito? Siyempre hindi. Humakbang ang lalaki palapit sa kanya habang ang mga mata nito puno ng pagnanasa na labis niyang kinatakot. Diyan ka lang, huwag kang lalapit sa akin. Matapang niyang turan sa lalaki. Nang huminto ito sa paghakbang, yun ang ginamit niyang pagkakataon upang tumakbo palabas ng kubo. Hoy babae, bumalik ka dito. Sige, gusto mo makipaglaro sa akin ng habol-habulan? Sige, tumakbo ka pa. Narinig ng dalagang sabi ng lalaki. Habang tumatakbo, panay ang pagdarasal niya na sana makaligtas siya sa lalaking humahabol sa kanya.
Ayaw pa niyang mamatay at mas lalong ayaw niya na mukhang unggoy ang aangkin sa kanya. Lord, please iligtas po ninyo ako sa lalaking unggoy na yun. Kahit paulit-ulit akong angkinin ni Lance, okay lang, wag lang sa mukhang unggoy na yun. Ani ng dalaga sa mahinang boses. Talaga okay lang sa'yo? Kahit maangkin kita ng paulit-ulit? Kamuntik pang mapatili si Angel nang biglang magsalita sa kanyang likuran si Lance. Diyos ko naman Lord, ang bilis nyo namang tuparin ng dasal ko. Hindi naman yung totoo, nagbibiro lang ako. Bulong ng dalaga. Oh, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Narinig ko kaya ang dasal mo. Ang kapal ng mukha mo. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo ha? Hindi ko yung sinabi kaya pwede ba? Huwag kang assuming. Talaga lang ha? Okay sige, sabi mo eh. Halika na, uuwi na tayo sa bahay ko. Ayoko, hindi ako sasama sa'yo. Okay, ikaw ang bahala. Ikaw din baka maabutan ka ng humahabol sa'yo na mukhang unggoy. Tapos, sapilitan ka niyang angkinin dito hanggang sa hindi ka na makalakad. Akmang tatalikuran na sana siya ni Lance nang maagap niyang hawakan ang damit nito. Hoy teka Lance, saan ka pupunta? Huwag mong sabihin na iiwan mo ko dito. Uwi na ako sa bahay. Napapagod na ako sa kakahabol sa'yo. Tsaka ayaw mo namang sumama sa akin dahil gusto mong hintayin ng lalaking unggoy na yun, di ba? Sasama ko sa'yo, tara na. Natawa na lamang si Lance sa naging reaksyon ng mukha ni Angel. Sasama ka din naman pala sa akin, pinahirapan mo pa ako. Nang makarating ng bahay nito sa tuktok ng burol, ay tsaka lamang nakahinga ng maluwag si Angel. Hindi ganoon kalaki ang bahay, pero maganda ito at maaliwalas. Maligo ka na, nasa dulo ang banyo. May mga damit na ako nilagay doon para sa bihisan mo. Sa halip na magpasalamat sa binata, iniwan niya ito at nagtungo sa banyo. Nang matapos maghubad ang suot na damit, ay tsaka niya kinuha ang tabo at nagbuhos ng tubig sa kanyang katawan. Kamuntik pang mapatili si Angel nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung tatakpan ba ang hubad na katawan o itutuloy ang pagligo. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ako tapos maligo. Galit niyang singhal kay Lance. Dito ko para sabayan kang maligo at singilin kita sa utang mo sa akin. Anong utang ang sinasabi mo? Remember, niligtas kita kanina sa humahabol sa'yo at utang mo sa akin ang buhay mo. Magkano ba? Babayaran kita pagbalik natin ng Maynila. Wala kasi akong cash na dala at kasalanan mo to dahil kinidnap mo ko. Hindi naman pera ang gusto ko. Marami ako noon, alam mo yun, di ba? Kung hindi pera, ano palang gusto mo? Iisa lang ang gusto ko at ikaw yun, Angel. Humakbang ito palapit sa kanya, kaya naman mas lalong nagpanik ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mahigpit niyang tinakpan ng dalawang braso ang hubad niyang katawan, pero inalis iyon ni Lance na lalong nagpakaba sa kanya. Hindi mo na kailangang itago sa akin yan. Ilang beses ko na itong nakita't naangkin, kaya wala kang dapat na ikahiya sa akin, my Angel. Biglang kinilabutan si Angel sa sinabi ni Lance, lalo na nang umikot ito sa may likuran niya. Hinawi nito ang mahabang buhok niya at hinalikan ng kanyang leeg habang ang isang kamay nag-uumpisa ng maglikot. Nagpatianod na lamang ang dalaga sa gustong mangyari ni Lance dahil alam naman niya na kahit anong pagtanggi ang gawin niya, hindi siya nito pakikinggan. Ang gusto pa rin nito ang masusunod. Magkatabi sila ngayon na nakahiga sa kama habang nakayakap ito sa kanya. Kailan mo ko pa kakasalan? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Hindi ko alam, Lance. Wala na ako maipagmamalaki. Madumi na akong babae, katulad ng mga babae sa bar. Pero hindi ko makita ang sarili kong magpapakasal sa'yo. Huwag mong isipin na madumi kang babae. Hindi yan totoo. Ako lang ang nag-iisang lalaki ang pwedeng umangkin sa'yo. Kaya hindi ka maduming babae at hindi ka nila katulad. I'm sorry kung pinilit kitang makipagtalik sa akin. Naguguluhan na din ako sa sarili ko. Pakiramdam ko hindi ko nakilala ang sarili ko simula nang makilala kita. Basta, isa lang ang tanging malinaw sa akin. Hindi ka pwedeng mawala. Mababaliw ako kapag hindi kita kasama. Lance, kailangan kita, Angel. Hindi dahil gusto kitang angkinin araw-araw, kundi yun ang nararamdaman ng puso kong to. Please, pakasalan mo ko. Promise, hindi kita sasaktan. Aalagaan kita't gagawing reyna sa piling ko. Pero Lance, Angel please, pagkatiwalaan mo naman ako. Pangako gagawin ko ang lahat para mapasaya kita araw-araw. Marry me, Angel Aldana. Saglit na natahimik ang dalaga.
waring nag-iisip ng isasagot sa binata. Maya-maya, tumango ito na ang ibig sabihin, pumapayag sa gusto ni Lance. Pumapayag na ako magpakasal sa'yo, Lance. Susubukan kitang pagkatiwalaan. Sana tuparin mo ang lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Thank you so much, Angel. Mahigpit siyang niyakap ng binata. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata nito. Kinabukasan, nagising si Angel sa mabangong amoy na nanggagaling sa kusina. Nakaramdam siya ng pagkalam ng sikmura. Wala na sa kanyang tabi si Lance. Bumangon siya at nagtungo ng kusina. Naabutan niya si Lance na abalang nag-aayos ng lamesa. Good morning. Malambing nitong bati sa kanya. Nilapitan siya ni Lance at dinampian ng halik sa mga labi na kinapula ng kanyang muka. Hindi pa kasi siya nakakapag-toothbrush. Inakay siya nito palapit sa lamesa at pinaghila ng upuan. Maupo ka na muna dito. Kukunin ko lang ang ating breakfast. Tutulungan na kita. Hindi na, dito ka na lang. Ako nang bahala sa'yo, okay? Pero Lance, wag nang makulit. Simula ngayon ako nang bahala sa'yo. Ang gagawin mo lang ay mag-relax. Dahil mapilit ito, kaya hinayaan niya na lamang. Hindi siya makapaniwala na kahit lalaki si Lance, marunong itong magluto. Lahat ng mga niluto nito ay masarap, kaya naman naparami ang kain niya. Nang matapos kumain, tumayo ang dalaga para magligpit ng kanilang pinagkainan, pero pinigilan siya ni Lance. Ito ang nagligpit ng kanilang pinagkainan at naghugas. Nang matapos ay niyaya siya nitong pumasok ng kwarto. Dito ka muna, ihahanda ko lang ang panligo mo, sabi nito sa kanya. Ha? Hindi na ako nang gagawa nun. No, dito ka lang. Tatawagin na lang kita kapag okay na. Napapailing na lamang si Angel nang iwan siya ni Lance sa kwarto. Makalipas ang ilang minuto, tinatawag na siya nito. Kaagad namang tumayo ang dalaga at nagtungo ng banyo. Kinahaponan, habang nakaupo sa balcony, nilapitan siya ni Lance at naupo ito sa kanyang tabi. Uuwi na tayo bukas. Ani ng binata dahilan upang lingunin niya ito. Talaga? Uuwi na tayo? Yup. Iuwi mo na din ako sa bahay namin. Yes, Angel. Iuwi na kita sa bahay ninyo. Pero gusto ko magpakasal ka agad tayo. Gusto na talaga kitang makasama. Tumango naman ang dalaga bilang sagot kay Lance. Nakita niya ang pagsilay ng ngiti nito sa labi. Kinabukasan, maaga pa lang, umuwi na sila ng Maynila. Dumiretso sila sa bahay ng mga Salazar. Pagkapasok ng sala, nandoon ang ama nito at may kausap sa telepono. Nang makita sila, kaagad nitong ibinaba ang telepono. Finally, umuwi ka na din, Lance. Saan ka ba nang galing? Diyan lang, Papa. Nag-relax lang. Siya nga pala may kasama ako. Si Angel, ang soon-to-be wife ko. What? Yes, Pa. Nabitin sa era ang sasabihin ni Lance nang may babaeng bigla na lamang sumulpot at humalik sa kanyang mga labi. Sa pagkakataranta, mabilis na naitulak ni Lance ang babae, dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Ano ba? Bakit mo ko tinulak? Galit na singhal ng babae kay Lance habang pinapagpag ang suot nitong skirt na hindi naman nadumihan. Mawalang galang na po, Mayor. Aalis na ako. Patakbong tinungo ni Angel ang pintuan. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Lance sa kanya. Angel, wait. Bumalik ka dito. Hayaan mo siya, Lance. Wait, sino bang babaeng yun, ha? Ani ng babae. Hindi ko siya pwedeng hayaan na makaalis. Tsaka ano bang ginagawa mo dito? Namimiss na kita. Hindi ko pala kayang mabuhay na wala ka sa piling ko. Kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo na sana ako, please. Give me another chance, promise. Hindi ko na uulitin yun. Another chance? Yes, Lance, another chance. I love you. Baka nakakalimutan mo. Nahuli kitang may kahalikang ibang lalaki sa kwarto mo mismo. Anong gusto mong isipin ko? Na simpleng halikan lang yun? Hindi ako pinanganak na tanga. Kaya alam kong niloloko mo ko at may nangyari sa inyong dalawa ng lalaking yun. Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung niloloko ko at may gumagamit sa pag-aari ko. Higit sa lahat, ayoko nang nilawayan ko na tapos lalawayan pa ng iba. Galit na sabi ng binata. Hindi yan totoo, Lance. Oo, aaminin ko na nakipaghalikan ako. Pero hanggang dun lang yun. Walang nangyari sa aming dalawa. Ikaw lang ang mahal ko. Pagtatanggol ng dalaga sa kanyang sarili. Sinungaling, mo kong gawing tanga. Buliyaw ni Lance.
Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan, Lance? Dahil ba sa babaeng yun? Huwag mong idamay si Angel. Hindi kayo magkatulad. Teka, Lance, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Sigaw ng dalaga sa papalayong si Lance. Pagdating ng bahay ni Angel, wala ang kanyang mami. Nagsisimba kasi ito tuwing linggo ng hapon sa baklaran. Hapong-hapo siya nang naupo sa upuan at muling naalala ang tagpong nangyari sa bahay ng mga Salazar. Nang bigla siyang makarinig ng sunod-sunod na doorbell. Sinilip niya sa bintana at si Lance ito. Galit na galit niyang nilabas ang binata. Bakit ka pa pumunta rito? Please Angel, mag-usap tayo. Iyaan mo ko magpaliwanag. Magpaliwanag para ano? Para bilugin ang ulo ko? Hindi na kailangan, Lance. Kayong mga lalaki, pare-pareho lang kayo mga manloloko. Natatawa nga ako sa sarili ko kung bakit pumayag ako magpakasal sa'yo sa kabila ng ginawa mo sa akin. Isa kang mapanganib at sinungaling na tao, Lance. Dinadaan mo ang lahat sa matatamis na salita. Pero ang totoo, isa lang ang gusto mo sa babae at yun ay makasama mo sa kama. Umalis ka na dito. Ayaw na kitang makita. Hindi yan totoo. Lahat ng mga sinabi ko sa'yo, totoo yun. Galing dito sa puso ko. Papatawa ka ba? Galing sa puso mo o baka naman galing sa bibig mo? Ano nga ulit ang sinabi mo sa akin? Gagawin mo kong reyna? Hindi yun totoo. Dahil ang totoo, gagawin mong impyerno ang buhay ko. Angel, please. Hayaan mo ko magpaliwanag. Si Aki ko. Siya ang ex-girlfriend ko pero matagal na kaming hiwalay. Hindi ko nga alam kung bakit nasa bahay siya. Pasensya ka na, Lance, pero wala akong panahon na makinig sa mga kasinungalingan mo. Pagkasabi ng dalaga ng mga katagang yun, mabilis niyang iniwan sa labas ng gate si Lance. Wala siyang pakailam kung ayaw nitong umalis doon. Angel, bumalik ka dito, Angel. Please mag-usap tayo. Huwag mo akong iwan dito. Sigaw ng binata habang walang tigil na kinakalampag ang bakal na gate. Malalim na ang gabi. Wala pa rin ang mami niya. Naisip niyang baka sa bahay ng Tito Rexon niya ito matutulog. Pinatay ng dalaga ang lahat ng mga ilaw. Aakyat na sana siya ng kwarto nang makarinig ng ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali siyang sumilip sa bintana. Nakita niyang nagwawala si Lance. Ayaw na sana niya itong harapin pero nakakahiya sa mga kapitbahay kaya no choice ang dalaga kundi ang bumaba at labasin ito. Galit niyang hinarap ang binata, ngunit naaamoy niyang amoy alak ito at mukhang lasing na. Bakit nandito ka na naman? Di ba pinaalis na kita? My Angel, please kausapin mo naman ako. Hindi ko kayang matapos ang gabing ito na hindi tayo nag-uusap at hindi nagkakaayos. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa, Lance. Umuwi ka na't lasing na lasing ka. Hindi ako uuwi hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos. Kung ayaw mong umuwi, di wag. Kapag hindi mo ko kinausap ngayon, magwawala ako dito at ikaw ang may kasalanan. Banta nito sa kanya. Wala akong pakailam sa'yo kahit magpakamatay ka pa sa harapan ko. Kung gusto mong magwala dito, go ahead. Ito ang tatandaan mo. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal natin. Kung kinakailangan na kidnapin kita ng paulit-ulit, gagawin ko maging akin ka lang. Gawin mo para tuluyan na kitang ipakulong, Lance. Huwag mo ko nga hamunin, Angel. Hindi mo ko kilala. At mas lalong hindi mo alam kung paano kong magalit. Kung ayaw mo kong kausapin, fine. Pagbibigyan kita. Pero sa pagbalik ko dito, sasama ka na sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Pagkasabi ni Lance ng mga katagang yun, kaagad niyang tinalikuran si Angel. Umuwi siya ng bahay para harapin ang taong sumira sa kanya kay Angel. Pagkapasok ng bahay, tinanong niya kaagad ang isang katulong kung nasaan si Aki ko. Sinabi nitong nasa 2nd kwarto ito sa itaas. Dali-daling umakyat ang binata. Gusto na niyang makita ang babae at singilin ito sa ginawang pagsira sa maganda na sana nilang samahan ni Angel. Bukas ang pintuan, kaya naman dumiretso na siya ng pasok sa loob. Naabutan niya si Aki ko na nagbibihis, halatang kakatapos lang nitong maligo. Sabi ko na nga ba't pupuntahan mo ko dito, Lance? Hindi mo ko kayang tiisin ng matagal. Ano bang kailangan mo sa akin, Aki ko? Bakit nagpunta ka pa dito? Dahil kailangan kita, Lance. Dahil hindi ako mabubuhay na wala ka sa tabi ko. I love you, Lance. And I miss you so much. I'm sorry, Aki ko. Pero hindi na kita kailangan sa buhay ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Wala ka ng lugar sa pamamahay namin. Lalo na sa buhay ko. Kaya umalis ka na. Bakit, Lance? Dahil ba sa babaeng yun? Bakit? Ganun ba siya kagaling gumiling para ipagpalit mo ko sa kanya?
Hindi lang siya basta magaling gumiling, Akiko. Mahal ko siya. Oo, tama ang narinig mo. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. No, hindi yan totoo, Lance. Ako lang ang mahal mo at ako lang ang pwedeng makapagpaligaya sa'yo. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Akiko. Nang makalapit ito sa kanya, hinawakan nito ang mukha niya. Ako lang ang kailangan mo, Lance. Wala nang iba pa. Inalis nito ang kamay sa kanyang muka. Inumpisahan ni Akiko na kalasin ang botones ng suot niyang polo. Napangiti ang babae nang hindi siya tumutol sa ginagawa. Nang matapos, tuluyan nitong hinubad ang suot niyang polo at kaagad siya nitong hinalikan sa mga labi. Pero sa halip na tugunin ni Lance ang mga halik ng babae, ubod ng lakas niya itong itinulak na kinagulat naman ito. Hindi na kita mahal, Akiko. Kaya pwede ba, wag mo nang ipagpilitan pa sa akin ang sarili mo. Baka hindi mo magustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. At sino ang pinagmamalaki mo sa akin? Yung babae kanina? Niwala nga siya sa kalingkingan ko. Tandaan mo to, Lance. Hindi ako papayag na mapunta ka sa kahit na sinong babae. Lalo na sa Angel na yon. Huwag mo kong pinagbabantaan, Akiko. Baka nakakalimutan mo kung sino ako at kung nasaan ka na ngayon. Gusto ko bukas paggising ko, wala ka na dito sa bahay. Dahil kung hindi, ako mismo magbabalik sa iyo kung saan ka nang galing. Sige, aalis ako. Pero hindi ibig sabihin, isinusuko na kita, Lance. Nasa kasarapan ng tulog si Angel nang maramdamang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. May mga yabag na papalapit sa kanya. Bigla ang pag-ahon ng kaba sa kanyang dibdib sa pag-aakalang magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay. Nagkunwari siyang tulog pero nagulat siya nang biglang takpan ng kanyang bibig dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising ang dalaga ay nagtaka pa ito nang mapansing wala siya sa kanyang kwarto. Nasaan ako? Tanging nasambit na lamang niya nang biglang bumukas ang pintuan at mula doon iniluwal noon si Lance. Gising na pala ang maganda kong Angel. Walang yaka talaga? Saan mo ko dinala? Relax ka lang. Paparating na ang mag-aayos sa'yo dahil ngayong araw ang kasal natin. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako magpapakasal sa'yo. Isa kang masamang tao. Mapanganib ka, Lance Salazar. Wala mo naman palang masama akong tao. Kaya wala ka na magagawa kundi ang magpakasal sa akin. Magpakasal kang mag-isa. Huwag mo kong gagalitin, Angel. Hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa mami mo. Anong ibig mong sabihin? Pakakasalan mo ko o papatayin ko ang pinakamamahal mong mami. Mamili ka, Angel. Hayop ka. Wag na wag mong gagalawin ng mami ko. Kundi ako mismo ang papatay sa'yo. Yun naman pala. Di pakasalan mo ko. Tapos ang usapan. Gusto mong pakasalan kita? Sige, magpapakasal ako sa'yo. Pero wag kang umasa na mamahalin kita. Dahil abot hanggang langit ang pagkasuklam ko sa'yo, Lance. Whatever, hindi na yun mahalaga. Ang importante, makasal tayong dalawa't magsama habang buhay. Nababaliw ka na talaga. Wala ka nang pakialam sa nararamdaman ko. Sarili mo lang ang iniisip mo. Wala ngang nagawa ang dalaga nang dalhin siya ni Lance sa simbahan. Walang tao doon maliban sa kanila at ang paring magkakasal sa kanilang dalawa. Hindi na napigilan ng dalaga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang tinatanong siya ng pari kung tinatanggap ba niyang maging kabiyak si Lance Salazar. Gustong-gusto niyang isigaw na hindi dahil masamang tao ito pero hindi niya magawa. Buhay ng kanyang mami ang nakasalalay kung gagawin niya yun. Siniko siya sa tagiliran ni Lance na kinatingin ni Angel sa lalaki. Umayos ka, Angel. Huwag mo ko ipapahiya kay Father. Bulong nito sa kanya. Labag man sa kalooban ni Angel, umayos siya at sinagot ang tanong ni Father. Opo, Father. Nang matapos ang kanilang kasal, kaagad silang bumalik ng mansyon ng mga Salazar sa Alabang. Thank you, my angel. Hindi mo ko pinahiya kanina sa harap ni Father. At salamat dahil natuloy na din sa wakas ang kasal natin. Hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ko. Magiging maligaya ka sa piling ko. Hindi niya tinugon ng lalaki. Sa halip, tinalikuran niya ito. Pero hinila siya nito dahilan upang mapaupo siya sa hita nito. Titig na titig ito sa kanya. Ilang saglit pa, sakop na nito ang mga labi niya. Binuhat siya ng lalaki at dinala sa kwarto. Alam na niya kung anong gusto nitong mangyari sa kanila. Naunang nakatulog sa kanya ang lalaki. Habang siya naman, hindi dalawin ng antok. Gusto niyang takasan si Lance at magpakalayo-layo rito. Yung hindi siya nito makikita, pero hindi pwede. Kailangan kasama niya ang kanyang mami. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Kinabukasan,
Tinanghali ng gising si Angel. Madaling araw na kasi siyang nakatulog. Naligo muna siya bago kumain ng agahan. Nagulat pa siya nang makitang nakahanda na ang pampaligo niya, maging ang susuotin niya. Samantala matapos mag-jogging ay nagpa siya si Lance na magtungo ng grocery para bumili ng kailangan nila sa bahay ni Angel. Habang namimili, biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya, ang papa niya ang tumatawag. "Hello papa, napatawag ka. Nasaan ka na naman ba, Lance?" Galit nitong tanong sa kanya sa kabilang linya. "Nandito ako sa bahay natin sa Alabang. Bakit pa? May kailangan ba kayo sa akin?" "Nandyan ka sa Alabang? Anong ginagawa mo dyan?" "Dito na muna kami titira pansamantala ng asawa ko." "What? Asawa?" "Yes pa, asawa. May asawa na ako at kakakasal lang namin kahapon." "What?" "Sorry papa, kung hindi ko sa inyo nasabi. Biglaan lang kasi." "Sino bang napangasawa mo? Yung babaeng kasama mo nang umuwi ka dito sa bahay?" "Opo pa, may problema po ba?" "My God, Lance, you're so stupid. Anak siya ni Dana Aldana at tito niya si Rexon Aldana. Kilalang galing sa mayamang pamilya ang mga Aldana, hindi ka nag-iisip." "Wala akong pakailam kung kaninong anak si Angel. Ang mahalaga sa akin, kasal na kabit asawa ko na siya. Tsaka hindi naman sila ang gusto kong makasama kundi si Angel lang at wala nang iba. Umuwi ka na dito ngayon. Mag-uusap tayo ng masinsinan. Sa totoo lang, Lance, hindi ako pabor sa ginawa mong ito. Nakakahiya ka. Naturingan kang anak ng mayor pero hindi mo ginagamit ang utak mo." "Relax pa. Wala naman ako nilabag sa batas. Tsaka kusang nagpakasal sa akin si Angel. Kaya wala dapat kayong alalahanin." "Magbihis ka. Uuwi na tayo sa amin at doon tayo titira." "Hindi ako titira sa bahay ninyo." "Kung nasan ako, dapat nandun ka rin. Remember, mag-asawa na tayo at hindi pwedeng magkalayo tayong dalawa. Magbihis ka na. Maliligo lang ako saglit at pagkatapos ay aalis na tayo." "Matatakasan din kita, Lance. Hindi habang buhay, pakikisamahan kita. Ikaw ang tipo ng tao na hindi pwedeng mahalin." Bulong ni Angel sa sarili. Tahimik lamang silang dalawa habang nasa biyahe. Wala siyang balak na kausapin ng lalaki. Bago umuwi ng mansyon ng mga Salazar, dumaan muna sila sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa ang mami niya nang siya ay makita. "Mabuti naman at umuwi ka na, anak. Kung saan-saan ka na namin hinahanap. Saan ka ba nagpupunta?" "Pasensya na po, mami. May isang tao kasing balo na kinidnap ako." "Anong sabi mo? Kinidnap ka? Nino?" "Wala na pong kikidnap sa anak ninyo, tita. Dahil ako mismo magbabantay sa kanya 24/7. Singit ni Lance sa pag-uusap nilang mag-ina. "Naku, Lance, salamat. Mabutit nandyan ka para bantayan ng anak ko. Salamat talaga." "Welcome, tita. Basta para kay Angel, gagawin ko ang lahat." "Kung alam mo lang, mami, isa siyang masamang tao na nagtatago sa mukhang yan." Bulong ni Angel. "Anong sabi mo, Angel?" "Wala, mami. Ang sabi ko po, opo. Ligtas ako sa kanya." Hindi niya alam kung anong pinagsasasabi ni Lance sa kanyang mami. Wala man lang itong tinanong sa kanya kung bakit siya sasama sa bahay ng mga Salazar. Pagkasakay ng kotse, kaagad niyang binalingan si Lance upang tanungin kung ano pang mga kasinungalingan ang pinagsasasabi nito sa kanyang mami. "Hoy, ikaw balo na lalaki. Anong mga kasinungalingan ang pinagsasasabi mo sa mami ko?" "Wala akong sinabi sa kanya na hindi totoo. Tsaka pwede ba wag mo nga akong tawaging baliw? Hindi ako baliw. Kung sakali man na baliw ako ay dahil yun sa'yo. Eh di inamin mo rin na baliw ka nga." Nang makarating ng bahay ng mga Salazar, kaagad siyang sinamahan ni Lance sa kwarto. "Dito ka muna. Pag-uusap lang kami saglit ni Papa. Paakyatin ko dito si Tasha para ihanda niya mga kailangan mo." "Hindi na kailangan. Hindi naman ako magtatagal sa bahay na to." Hindi siya nito pinansin. Lumabas na ito ng kwarto. Naiwan siya doon na nakatayo. Nilibot niya ang mga mata sa kabuuan ng kwarto. Malaki at malawak. Maraming mga larawan ni Lance ang nakasabit sa dingding. "Anong pag-uusapan natin, Papa?" "Lance, malapit na ang eleksyon at next month na ang umpisa ng pangangampanya natin. Kaya sana naman ngayon pa lang ay kumilos ka na. Mag-umpisa ka nang magpakilala bilang ang susunod na bagong mayor ng lugar natin, hindi yung ibang inaatupag mo. Don't worry pa, bukas na bukas din, maglilibot ako't gagawa ng ingay upang mapansin nila ako. Tsaka kahit naman wala tayong gagawin, tsak na ako ang mananalo bilang bagong mayor dito sa atin. Kahit na, Lance, kailangan mo pa rin ipakita sa mga tao na katulad mo ko na pwede ka nilang pagkatiwalaan bilang mayor
At magagawa mo lang yun kung hindi mo uubusin ang lahat ng oras mo kay Angel. Huwag ninyong idadamay dito si Angel. Wala naman siyang kinalaman sa bagay na to. Huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo na mananalo ko't hindi ko kayo bibiguin. Sana nga, Lance. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang papa, kaagad niyang binalikan sa kwarto si Angel. Naabutan niya itong nakaupo sa kama. Bukas pala, Angel. Maaga akong aalis. Kailangan kong gumawa ng gimmick para mapansin ako ng mga tao. At sisiguraduhin ko na ako ang iboboto nilang bagong mayor dito sa lugar natin. Ang katulad mong masamang tao, hindi pwedeng iboto ng mga tao dahil wala silang mapapala sa'yo. Pwede ba, Angel? Huwag mo kong umpisahan. Ayoko makipag-away sa'yo at mas lalong ayoko na nag-aaway tayong dalawa. Kung hindi mo ako iboboto, bahala ka. Hindi kita pipilitin. Choice mo yan. Wow, nagpapatawa ka ba, Halan Salazar? Anong ginagawa mo sa akin? Di ba? Pinilit mo kung pakasalan ka kahit hindi naman kita mahal. Bakit ba ang init-init ng dugo mo sa akin? Aba, nagtatanong ka pa pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin? Anong gusto mong gawin ko? Ang makipagngitian ako sa'yo kahit galit ang nararamdaman ko sa'yo? Pinilit mo kung pakasalan ka kahit na ayoko. Sa tingin mo, anong mararamdaman ko? I'm sorry, Angel. Sana maintindihan mo ko. Nagawa ko lang yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mababaliw ako kapag hindi ka naging akin, Angel. Kailangan kita sa buhay ko. Kaya ako nagawa ang mga bagay na kinagagalit mo sa akin. Pero pangako, babawi ako. Lahat gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Huwag ka nang mag-abala pang bumawi sa akin, Lance. Kahit anong gawin mo, hindi kita mapapatawad. At sa oras na makahanap ako ng pagkakataon na makatakas sa'yo, ay gagawin ko. Yun ang wag na wag mong gagawin, Angel. Hindi mo magugustuhan ng pwede kong gawin sa'yo at sa pamilya mo. Marahas siya nitong hinalikan sa mga labi. Sa bawat halik nito, ramdam niya ang panggigigil nito sa kanya. Ano ba, Lance? Bitiwan mo ako. Singhal niya sa lalaki nang pakawalan nito ang mga labi niya. Ano pa bang iniinarte mo dyan, ha, Angel? Ilang beses nang may nangyari sa atin. Tapos ngayon aartihan mo pa ako ng ganito. Tama na, Lance. Maawa ka na sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, tama na. No, Angel. Tsaka pwede ba wag mo kong aartihan? Hindi yan uubra sa akin. Pumasok si Lance sa kabilang kwarto para doon magpahinga. Naiinis siya sa sinabi ni Angel. Natatakasan siya nito sa oras na makahanap ito ng pagkakataon. At yon ang hindi niya mapapayagang mangyari. Kung kinakailangang ikulong niya ito ng kwarto habang buhay, gagawin niya. Masiguro lang niyang hindi siya nito matatakasan. Inis siyang nahiga ng kama. Kahit anong gawin niya, mukha pa rin ni Angel ang kanyang nakikita. Akin ka lang, Angel. Hindi ka pwedeng mawala sa tabi ko. Kung sino man ang magtatangkang agawin ka sa akin ay papatayin ko. Simula ng gabing yun, mas lalong naging mailap sa kanya si Angel. Magkatabi pa rin silang natutulog. Pero nitingnan siya, hindi nito magawa. Bagay na kinalungkot ni Lance. Mabilis na lumipas sa mga araw. Naging abala ang lalaki sa pangangampan niya. Kaya hindi na din sila gaanong nagkikita at nag-uusap ni Angel. Sa gabi naman pag-uwi niya, tulog na ito o mas tamang sabihin na nagtutulog-tulugan lang para makaiwas sa kanya. Isang umaga, nang masiguro ni Angel na nakaalis na si Lance, ay palihim siyang lumabas ng bahay. Hindi siya pwedeng makita ng mga katulong. Tsak na magsusumbong kaagad ang mga ito kay Lance. Dinala niya ang cellphone ni Lance na palihim niyang kinuha ng nagdaang gabi para may magamit siyang kontak sa kanyang mami. Tinawagan niya ang kanyang mami at sinabi niya na doon na muna ito tumira sa bahay ng Tito Rexon niya dahil mapanganib kung titira pa ito sa kanilang bahay. Sinabi din niyang kailangan niya makalayo ng malayong malayo para hindi na siya makita ni Lance. Hindi niya na ipaliwanag ang lahat ng mga nangyayari pero sinabi niyang sasabihin din niya kapag maayos na ang lahat. Lakad takbo ang kanyang ginawa hanggang sa makarating siya ng sasakyang papuntang Maynila. Hindi niya alam kung saan patutungo, basta ang gusto lang ni Angel makalayo sa lugar na yun. Samantala, galit na galit si Lance nang salubungin siya ng isang katulong at sabihin nitong nawawala si Angel. Ang dami-dami niyo dito pero ni isa sa inyo walang mga silbi. Mga wala kayong kwenta. Bulyaw nito sa mga katulong at bodyguard na inatasan niyang magbantay kay Angel. Hinalughog niya ang buong kabahayan pero wala talaga doon si Angel. Galit niyang naibato ang hawak na cellphone. Hindi mo ko matatakasan, Angel. Hahanapin kita kahit saang lupalop ka pa ng mundo magpunta.
Araw-araw niyang hinahanap si Angel. Pabalik-balik na rin siya sa bahay ng mga ito, ngunit wala pa ring tao doon. Walang gabi na hindi siya nagpapakalunod sa alak habang umiiyak at tinatawag ang pangalan ni Angel. Awang-awa si Mayor Antonio sa nakikitang nangyayari sa anak niyang si Lance. Hindi niya inaasahan na sobra-sobra ang pagmamahal nito kay Angel. Lance, tama na. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa babaeng hindi ka naman mahal. Wala akong pakailam kung hindi niya ako mahal. Ang mahalaga magkasama kaming dalawa at hindi kami pwedeng maghiwalay. Huwag kang magpakahibang sa babaeng yon. Marami pang babae, hindi lang siya. Remember, ikaw si Lance Salazar. Pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Kaya utang na loob, tama na. Itigil mo na ang kahibangang to. Kaya mo yun nasasabi sa akin, Papa, dahil wala ka sa kalagayan ko at hindi ikaw ang iniwan. Utang na loob pa. Kung wala ka namang magandang sasabihin, please lang, tumahimik ka na lang. Hindi kayo nakakatulong sa akin. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, anak ko. Ramdam na ramdam ni Mayor Antonio ang sakit na pinagdadaanan ng kanyang anak. Awang-awa siya, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para ipahanap si Angel. Pero walang makapagsabi kung nasaan ito, maging ang mami nito. Huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo nakikita si Angel Aldana. Maliwanag? Opo, Mayor. Mabilis na lumipas ang isang buwan pero hindi pa rin natatagpuan si Angel. Nalabis na kinalungkot ni Mayor Antonio. Habang tumatagal ay hindi na lumalabas ng silid ang anak niyang si Lance. Hindi na din niya ito makausap ng matino. Iisa lang ang binabanggit nitong pangalan, ang pangalan ni Angel. Maging ang pagtakbo nitong mayor, hindi na din natuloy. Aaminin niyang mahalaga sa kanya ang maging mayor ito, pero mas mahalaga sa kanya ang anak at naiintindihan niya na masakit ang maiwan ng taong minamahal. Samantala sa kwarto ni Lance, nakaupo lamang ito sa kama habang nakatanaw sa bintana. Baka sa mukha nito ang kalungkutan. Ang dati nitong magandang pangangatawan, ngayon ay wala na. Malaki na ang inihulog ng katawan ng lalaki. Hindi na ito gaanong kumakain. Maging ang balbas, mahaba na rin. Halatang hindi na ito nag-aahit. Kinagabihan, pinuntahan ni Mayor Antonio ang anak sa kwarto. Pero gaya ng dati, nakalakang pinto. Pinakuha niya sa katulong ang susi ng kwarto para makapasok sa loob. Nakita niyang nakahiga si Lance, pero ang umagaw ng kanyang pansin ay ang bumubula nitong bibig. Diyos ko, Lance! Anong ginawa mo, anak? Lance, anak! Gumising ka! Kaagad niyang sinugod sa pinakamalapit na hospital ang anak. Sa awa ng Diyos, ligtas naman ito. Uminom pala ito ng maraming sleeping pills. Nang pumasok siya ng kwarto, gising na si Lance. Napansin niyang nakangiti ito at may kausap. Nagpalingalinga ang matanda sa buong kwarto. Ngunit walang ibang tao doon maliban sa kanilang dalawa lamang. Lance, anak, sinong kausap mo? Si Angel pa ang kausap ko. And siya, nakaupo sa tabi ko. Anong sinasabi mong kausap mo si Angel? Nasaan siya? Papa naman, ayun nga siya, nakaupo sa tabi ko. Pagpasensyaan mo ang Papa, Angel. Medyo malabo na ang mata niya kaya hindi ka niya makita. Napapailing na lamang si Mayor Antonio habang pinagmamasdan ng anak. Ayaw niyang isipin na tinatakasan na ito ng katinuan. Pero sa nakikita niya ngayon, mukhang tama ang kanyang iniisip. Ayaw niyang magkaroon ng baliw na anak. Tsak na pag-uusapan sila sa kanilang lugar. At mas lalong hindi ito pwedeng mabaliw ng dahil lamang sa isang babae. Nang mga sumunod na araw, napansin ni Mayor Antonio na habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kalagayan ni Lance. Bagay na labis niyang pinag-aalala. Palagi niya itong naabutan sa kwarto na nagsasalitang mag-isa. At palaging yakap-yakap ang mga damit ni Angel. Mayor, pwede po ba ako magsalita? Oo naman, Manang Elna. Ano po bang sasabihin ninyo? Matagal na akong naninilbihan sa inyo. Binata ka pa lang hanggang sa nag-asawa ka at nagkaroon ng anak. Ako ang nagpalaki at nag-alaga kay Lance. Mahal na mahal ko siya na parang tunay kong anak. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siya sa ganyang kalagayan. Mayor, baka kailangan na natin siyang ipasok sa mental hospital bago pa tuluyang lumala ang kanyang kalagayan. Yan din ang iniisip ko, Manang Elna. Gusto kong gumaling ang anak ko. Kahit masakit sa akin, gagawin ko para sa ikabubuti niya. Nang marinig iyon ni Lance, bigla na lamang itong nagwala at galit na galit sila nitong hinarap.
No pa, hindi ako papayag na ilayo mo ko kay Angel. Hindi! Tama na Lance, gumising ka na sa katotohanan na matagal ka nang iniwan ni Angel. Ano bang pinagsasasabi mo Papa na iniwan ako ni Angel? Ayun lang siya nakaupo't nakikinig sa atin. Angel, huwag kang pumayag na ilayo ako ng Papa sa'yo. Huwag please. O ayan Papa, narinig mo diba? Ayaw niyang magkalayo kaming dalawa. Kaya please lang, hayaan mo na kami. Umiiyak na niyakap ng mayor ang anak. Hindi niya inaasahan na nang dahil lamang sa babae, mababaliw ito. Masakit man bilang isang ama, kailangan niyang ipasok sa mental ang anak dahil doon ito ay maalagaan ito ng maayos. Habang nasa mental ang anak, ay patuloy niyang pinahanap si Angel hanggang sa matagpuan na rin ito. Kaagad na bumiyahe patungong Maynila ang matanda para kausapin si Angel. Nagulat pa ang babae nang mapagbuksan ng pinto si Mayor Antonio. Ano hong ginagawa niyo dito? Paano niyong nalaman kung saan ako nakatira? Dahil pinahanap kita. Bumalik ka na kay Lance. Kailangan ka niya ngayon. Pasensya na Mayor, pero hindi ko nababalikan ng rapist mong anak. Marami siyang kasalanan sa akin na dapat niyang pagbayaran sa kulungan. Pero hanggang ngayon, malaya pa rin siya. Pinili ko ang lumayo na lang at manahimik kaya sana naman tigilan niyo na ako. Matagal nang pinagbabayaran ni Lance kung ano man ang mga kasalanan niya sa'yo. 2 buwan na siyang nasa mental hospital. Nabaliw siya nang iwan mo siya. Mahal na mahal ka ng anak ko. Bilang isang ama, ako nang nakikiusap sa'yo. Balikan mo siya. Ikaw lang ang kailangan niya. Nagulat naman si Angel sa sinabi ni Mayor. Hindi siya makapaniwala na nabaliw si Lance. Bigla niyang naalala ang sinasabi nito sa kanya na mababaliw ito kapag iniwan niya. Nakikiusap ako Angel. Puntahan mo si Lance. Kailangan ka niya. Nagulat pa si Angel nang biglang lumuhod sa kanyang harapan ang matandang lalaki habang umiiyak. Inalalayan niya itong makatayo tsaka siya nagsalita. I'm sorry Mayor Antonio, pero hindi ko kayo mapagbibigyan. Malaki ang kasalanan sa akin ng anak niyo. Kulang pang kabayaran ng nangyari sa kanya ngayon. Nang makaalis ang mayor, sunod-sunod na paghinga ng malalim ang ginawa niya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong mararamdaman para kay Lance, kung maaawa ba siya o matutuwa. Galit at pagkasuklam ang nararamdaman niya sa lalaki dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Gusto niyang matuwa at mag-celebrate dahil sa wakas, dumating na ang karma ni Lance, pero hindi niya magawa. Kinabukasan, natagpuan na lamang ni Angel ang sarili na nasa mental hospital na. Hindi siya makapaniwala nang makita ang itsura ni Lance. Malayong malayo sa Lance na kilala niya. Lance? Sambit niya sa pangalan ng lalaki. Ikaw ba yan, may Angel? Naluluhan itong tanong sa kanya. Oo, ako to Lance, si Angel. Nakita niya ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Parang hinaplos ang kanyang puso. Sabi ko na nga ba't hindi mo ko iiwan? Si Papa lang itong makulit at ayaw maniwala sa akin. Pagkagaling ng mental hospital, pinuntahan niya sa mansyon si Mayor Antonio para kausapin tungkol kay Lance. Ngumiti ito nang siya ay makita. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, Angel? Gusto kong sabihin sa inyo na aalagaan ko si Lance at kung papayag ho kayo, dadalhin ko siya sa Amerika para mapabilis ang paggaling niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Angel? O baka nagugulat ka lang? Opo, maraming kasalanan sa akin ng anak niyo. Pero hindi kami magkatulad. Sa kabila ng lahat ay willing akong tulungan siya. Kung ako ang susi ng paggaling niya, hindi ko yun ipagkakait sa kanya. Maraming salamat, Angel. Tatanawin ko itong utang na loob sa'yo. Maraming salamat. Bago nga matapos ang linggong yon, lumipad sila patungong Amerika para doon ipagamot si Lance. Sa bahay ng mga Salazar sila tumuloy. Yun kasi ang gusto ni Mayor Antonio. Matyaga niyang inalagaan si Lance. Hindi niya alintana ang pagod. Makalipas ang 1 taon, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan nito kahit papaano. Nakakausap na rin nila ito ng maayos. Tuwang-tuwa si Mayor Antonio sa paggaling ng anak na si Lance. Labis-labis ang pasasalamat nito sa kanya. Maraming salamat, Angel. Hindi mo sinukuan ang anak ko. Wala po yun, Mayor. Ayoko lang maging masama sa kapwa ko. Makalipas ang 2 taon, tuluyan na ngang gumaling si Lance at bumalik sa dati. Kaya naman, nagdesisyon na silang bumalik ng Pilipinas. Ngayon na babalik na tayo ng Pilipinas,
Panahon na para magkanya-kanya tayo, Lance. Magaling ka na kaya sana naman hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Angel. Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Walang rason para ipagkait ko yun sa'yo. Pagbalik natin ng Pilipinas, ako na mismong mag-aasikaso ng annulment natin. Panahon na para lumaya ka. Ang dami mo nang pinagdaan ng hirap dahil sa akin. At bilang kabayaran, pinapalaya na kita. Salamat. Yun lang naman ang gusto ko, Lance. Ang bumalik sa dating tahimik ang buhay ko. Nang makabalik nga sila ng Pilipinas, umuwi na si Angel sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa ang mami niya nang siya ay makita. Masaya ako na maayos na ang lahat sa pagitan ninyong dalawa ni Lance. Sana maging silbing aral ito sa kanya na hindi lahat ng gusto niya makukuha niya. Sana nga, Mami. Tsaka gusto ko nang bumalik sa pagtuturo. Namimiss ko ng trabaho ko. Pero bago yon, may sorpresa muna ako sa iyo, anak. At tsaka kung matutuwa ka. Anong sorpresa po ba yan, Mami? Alam ko na matagal mo nang gustong makilala ang daddy mo. Panahon na para makilala ninyo ang isa't isa. Bukas pupunta siya dito kasama ang kapatid mo. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo na may ibang pamilya na ang daddy mo. Kaya hindi natin siya kasama. Huwag ka sanang magagalit sa kanya. Mabait naman ang daddy mo. Ipinagtapat nga sa kanya ng mami niya ang totoong dahilan kung bakit hindi nila kasama ang kanyang daddy. Hindi pala nito alam na nabuntis ang mami niya bago maghiwalay ang mga ito. Makalipas ang maraming taon, muling nagtagpo ang landas ng kanyang mga magulang. Kaya naman, sinabi na ng mami niya sa kanyang daddy na nagkaroon ng mga ito ng anak at siya nga ang batang yun. Kinabukasan nga, dumating sa kanilang bahay ang kanyang daddy kasama ang kapatid niya. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang daddy pala niya ay walang iba kundi ang daddy ni Alexis. Kaya pala magaan ang loob niya sa daddy nito dahil yun pala ang daddy niya at half-brother niya si Alexis. Masayang masaya silang nagyakap na mag-ama. Sa wakas, kilala niya na ang daddy niya. Alam niya na kung ano ang itsura nito. Bumalik na nga sa pagtuturo si Angel at masaya siya dahil tahimik na ulit ang kanyang buhay. Makalipas ang 3 buwan, naaprubahan na ang kanilang annulment na labis niyang ikinatuwa. Isang araw, nagulat si Angel nang ibalita sa kanya ng kanyang mami na kusang sumuko sa mga pulis si Lance upang pagbayaran ng kasalanan nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na gagawin iyon ng isang Lance Salazar. Bakit mo to ginawa? Gusto kong mabigyan ng hustisya ang sinapit mo sa mga kamay ko, Angel. Panahon na upang pagbayaran ko ang lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na kusang sumuko sa mga pulis si Lance. Ang laki na ng pinagbago nito. Hindi na ito ang dating Lance na kilala niya. Salamat, Lance. Yun na lamang ang nasabi niya sa lalaki. Basta palagi mong tatandaan na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ramdam ng babae ang katotohanan sa mga katagang binitiwan ni Lance sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang luha. Makalipas ang mahabang panahong pagkakabilanggo, sa wakas ay nakalaya rin si Lance. Wala na siyang naging balita kay Angel simula nang makulong siya. Sinadya niyang hindi na makibalita sa babae dahil gusto niya na itong sumaya sa piling ng lalaking mamahalin nito. Sa edad niya ngayong 48 years old, ang gusto na lang niya i-enjoy ang sarili at alagaan ng amang may sakit. Hindi niya na naisip ang mag-asawa dahil hanggang ngayon si Angel pa rin ang laman ng kanyang puso. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna sila sa simbahan upang magdasal at magpasalamat sa Panginoon. Papasok na sana siya ng simbahan nang may makabanggaan siyang babae. Nanlaki pa ang mga mata niya nang ito ay makilala. Angel? Lance? Simula nun, naging magkaibigan sila ni Angel. Hindi nagtagal, niligawan niya ito kahit walang kasiguraduhan. Pero hindi nga rin nagtagal, sinagot siya nito't nagpakasal sila. Hindi naging hadlang ang kanilang edad upang hindi sila maging masaya. Hindi man sila nagkaroon ng anak, masaya naman silang dalawa at mahal nila ang isa't isa. Ngayon, napatunayan ni Lance na ang pag-ibig hindi pinipilit dahil kusa itong titibok sa tamang panahon. Wala nang mahihiling pa si Lance dahil natupad din ang matagal niyang pangarap, ang makasama sa pagtanda ang babaeng pinakamamahal niya.